Gladys. Praise God, hindi ng Diyos, di ba? Napakabuti ng Panginoon. So, hindi masama maging nanay. Okay, mabuting bagay po yan. Yung maging lola, okay din. Pero higit sa lahat, di ba, ay yung mga bagay na espiritual. Kasi yun yung umahan ko doon sa langit. Pagdating ko sa langit, hindi ka na nanay, hindi ka na lola. Di ba? So, purihin ng Diyos dahil may mga patotoo ng tagumpay na nararanasan ng bawat isa sa atin. So, mag-umpisa na tayo dahil napakaseryoso ng ating pagkaaralan ngayong umaga dahil lahat tayo, pagtapos natin sa lugar na to ay marami na tayong mga laban sa buhay na hindi matatapos hanggang nandito pa tayo sa lupa. Amen? Dahil kailangan nating magtagumpay. Sabi nga sa mensahe ng Panginoon, tayo ay pumaparada sa mga mananagumpay. Amen? So pagdating ng muling panahon, doon sa langit, tatanggapin na natin yung ating corona na naghihintay para sa bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin sumandali. Ama naming Diyos, tanging sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ako nananangan, Ama, ng iyong kapayagan, O Diyos, ang siyang maunawaan ng bawat isa po sa aming kalagitnaan, O Diyos. At dalangin ko, Lord, na bigyan mo kami ng matang nakakakita, ng tengang nakaririnig, at ng pusong nakakaunawa. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, noong isang araw, nung nagturo si Pastor Nilo, nabanggit niya na siya ay nagkaroon ng isang pangitain ng tungkol daw sa isang ahas. Amen? At noong araw din na yun, may mga nagtanong, ano ba daw ang ibig sabihin ng mga ahas sa mga pangitain? Dahil may isa din na lumapit sa akin na siya din daw ay nakapanaginip ng tungkol sa ahas. Okay? At syempre, minsan nakukonfuse tayo, ano nga ba yung ibig sabihin ng pangitain? Noong nakaraang module class, nagkaroon tayo ng mga propesya na inihayag sa bawat isa sa atin ng mga present dito. Tama? Okay. Sino yung hindi nandito nung nakaraan? O, konti lang yung wala. Hindi nandito kayo, sabi ko yung wala rito nung nakaraan. O, so, ibig sabihin, lahat tayo naka-receive ng prophecy. Masaya yung prophecy, maganda yung prophecy to encourage us. Amen? But, ang tanong ko, lahat ba kayo naunawain nyo yung prophecy? Kung ano ibig sabihin ng prophecy sa inyo? May interpretation ba? Hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng prophecy. Basta maganda lang yung prophecy. So that is gifts of the Holy Spirit na binigay sa mga propeta na nagkakaroon sila ng mga open vision sa kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. But the prophecy must have interpretation kung ano ka sa iyong future life. Kaya nung ako umuwi ng Hasinggan, yung prophecy na yon ay isinare ko doon sa aking pastor na nag-invite sa akin doon sa lugar ng Hasinggan. At isa siyang propeta ng Diyos. At dahil siya isang propeta ng Diyos, siya yung nagbigay ng interpretation doon sa prophecy. Dahil hindi lahat binigyan ng gift of interpretation and gift of prophecy. Tama? Pero, sabi ko nga, kahit ano man yung ganda ng propesya o yung interpretation na binanggit sa iyo, kailangan lahat yun ay nakabase mula sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat agad maniniwala sa sinasabi ng tao kung hindi yun nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Kaya yung ating pag-aaralan ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng mga ahas na yon na napapanaginipan natin? Dahil noong August 17, bago mag-module class, Sunday ng 2 a.m., ako rin ay nakapanaginip sa isang tungkol sa ahas. Okay? So, alam ko na yung panaginip na yon ay may nagbabantang hindi maganda sa aking buhay sapagkat ako'y ginagamit ng Diyos sa kanyang matinding kaparaanan. Okay? At dahil alam ko na may bantang kaaway, kasi ang kaaway, kapag hindi mo nararamdaman na may pagkilo siya sa'yo, pag-atake siya sa'yo, ibig sabihin, body-body na niya. Friendster kayo. Very close kayo. Kaya ang nakakaramdam lang ng
ay yung mga totoong mga mananampalataya. Pero, bago makatak ang kaaway sa'yo, unahan ka na kapayagan ng Diyos para tapiin ang banta ng kaaway sa iyong buhay. Amen? Kaya nung nagising ako ng umaga na yun, 2:00 ng madaling araw Diba? Yun yung mga panong oras, yung mga ganyang awal. Yan yung oras na may meeting, yung mga alipores ni Satanas sa himpapawid para gumawa ng plano, yung mga witchcraft, yan yung oras na nagkakasik sila ng mga sumpa sa bawat sambahayan, sa bawat pananampalataya para hindi ka makapanalangin at hindi ka lumago sa iyong pananampalataya ng spiritual. Kaya kapag tayo nagigising ng ganyang mga oras, ginigising ng Panginoon, dapat tayo ay nananalangin. Amen? Kaya nung pagising ko, hiningi ko sa Panginoon kung ano ang talata sa Biblia na pwede kong gamitin para sa banta ng kaaway. Binigay niya yung aklat ng Lucas chapter 10 verse 19. Lucas chapter 10 verse 19. Lucas 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga lakdan at daigin, ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapalakit sa inyo. Praise God. Amen. Praise God. Sabi dito sa aklat ng Lucas, ang binigay sa akin ng Panginoon, nung pagkabasa ko nito, ito rin yung verse na ginamit ko nung bago ako manalangin. Una, hiningi ko muna kung ano yung kanyang talata na ibigay sa akin. At sinabi niya, I give you power. I give you authority. Ibig sabihin, meron pala akong kapangyarihan. Diba? Para gapiin yung mga banta ng kaaway. Kasi yung ahas, that is demonic, symbolizes of demonic powers. Demonic tactics sa ating mga buhay. Yan yung mga snakes and scorpions na sinasabi na kaya nating tapakan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Unahin muna natin ito sa una. Sabi dito, I give unto you power. That is the authority na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa sarili nating lakas. Hindi natin kaya gapiin yung mga spiritual forces na nasa himpapawid dahil may kapangyarihan sila. With our own strength. Kaya kung ang iyong prayer life ay hindi buhay, baka yung panalangin mo hanggang dito lang sa first heaven. Hindi makarating doon sa second heaven. Nasaan ba yung mga spiritual forces? Mas mataas isa sa first heaven. Kaya hindi nakakarating sa trono ng Diyos kasi merong mga umahadlang sa himpapawid na mga spiritual forces, principalities, mga rulers, mga authorities, at yung mga powers na yan, hindi yan minor rank. That is general rank. Kaya kung di ka general ng Diyos, paano mo matatalo yung mga spiritual forces na nasa himpapawid? And it is not by our own might or strength, but it is about God's highest authority na nasa ating mga buhay. Amen? Meron ba kayong otoridad ng Diyos? Amen. Dapat meron. The highest authority, walang iba kung ating Panginoong Jesucristo, that every knee will bow. Things on heaven, things on earth, things under the earth, lahat po yan ay sakop ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayong kapangyarihan doon sa mga nasa itaas, nasa lupa, maging nasa ilalim ng lupa, to overcome them. Amen. Kaya meron tayong authority na nagmumula sa Diyos at hindi ito galing sa atin. At sa pamamagitan ng talatang ito, ipinapakita na tayo ay yung mga tao na in-equip ng Diyos para sa kanyang layunin. Sabihin mo, ako ay may layunin. Yan. Para sa kanyang purpose, para sa mission na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung yung paglakad mo ay wala sa plano ng
yung po ay vacation. Okay? Huwag natin gawin na maging mission vacation. Dahil iba ang mission. Ang mission ay may battle ka na haharapin. Kaya nga church, lagi ko sinasabi sa inyo, kung kayo ng ang mga pastor ninyo o ang mga manggagawa sa iglesia ng Diyos ay humahayo para sa kaluluwa, dapat nakabackup kayo sa prayer eh. Ang problema, hindi nyo pinapanalangin. Buti na lang, may pangako ang Diyos. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kahit hindi ka nila ipanalangin, kasama mo ako. Dahil sa Panginoon. Yan yung authority na meron tayo sa ating Diyos. Okay? So, inanda tayo para sa purpose, para sa kanyang mission. Sa Mateo, chapter 28, verse 18 to 19, sinasabi dito na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Pakibasa, Sister Baby, ang aklat ng Mateo 28, 18 to 19. Praise God, hallelujah. Sabi ko rito, sa 18 to 20, 19 to 20, 18 to 19. 18 to 19, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyo ang alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Amen. Una, binanggit doon, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung si Kristo ay nasa atin, sino ang lalaban sa atin? Sino ang makalalaban sa atin? Diba? Kahit ang asawa natin, hindi pwedeng lumaban sa atin. Kasi kung yung asawa natin ay hindi na kay Kristo, bilang si Kristo ang kanyang ulo, pero ikaw ay tinawag ni Kristo for His purpose, for His wonderful plan sa buhay mo, sino ang magiging dapat ng ulo mo? Si Kristo. Dahil si Kristo ang nagbigay ng lahat ng kapangyarihan na nasa atin ngayon. Kaya dapat meron tayong Jesus Christ na nasa ating mga buhay. Yun yung kikilos. Yun yung authority na meron tayo. Sinabi doon tayong wahayo upang ang mga tao ay gawing disipulo. Disipulo nino? Hindi mo disipulo. Huwag mo ang kinina, ito disciple ko. Oo, bagamat ikaw ang ginagamit ng Panginoon. But sabi dito, make them God's disciple, Christ's disciple. Gawin natin sila mga disipulo ni Kristo kasi kung sa atin lang, pag nagkamali tayo, baka matisod sila. Diba? Pero kung kay Kristo sila nakatingin, kahit nagkakamali tayo, kahit makita nila yung kahinaan natin, mananatili sila kay Kristo. Amen? At sabi doon, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? Hindi na natin pag-usapan yung water baptism. Pero pagka ang isang tao, minsan ito nung nakakalimutan ng mga believers, nakakalimutan na natin mag-water baptize. Nasa Biblia po yun. Okay? Minsan, 2 years, 3 years na, umaattend sa church, ginagamit na sa pulpito, hindi pa pala na water baptize. So, huwag natin kalimutan na meron din utos ang Diyos tungkol sa pagbabautismo. Okay. Then, sumunod, sabi dito sa teach them to obey the word of the Lord. Okay. So, balik tayo doon sa teksto natin kanina. Sabi dito, to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, upang yurakan, upang tapakan ang lahat ng mga pakana ng dyablo sa ating mga buhay. Dapat alam natin kung sino ang ating kalaban. Mahirap naman lumaban, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Diba? Kaya dapat pag-aralan ninyo, yung Efeso chapter 6, lagi yan madalas binabanggit dito mula sa verse 10 to 12, yung tungkol sa mga principalities and rulers, hindi maliit ang kalaban natin. Kaya alam niyo church, para maging buhay ang church sa isang iglesia,
lahat ng mga leaders, dapat busy tayo from Monday to Saturday sa ating pakikiusap sa ating Panginoon, sa ating mga gawain spiritual, para pagdating ng Sunday, nararanasan ninyo ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Kasi pagdating ng Sunday, yung mga members, yan yung mga medyo mahihina sa pananampalataya. Yan yung mga busy sa negosyo. Yan yung mga may demonic attack na pumapasok sa bawat churches. Ngayon, kung ikaw na leader ay hindi prayerful, hindi ka makapananaig doon sa mga demonyo na dala-dala ng mga members mo sa loob ng church. Hindi mo ma-discern kung ano yung spirit na katabi mo sa loob ng church o yung spirit minsan ng mga nakatayo sa pulpito. Ngayon, gusto ko ipagmalaki yung asinggan. Bakit? Kasi doon ko sa lugar na yun, buhay na buhay ang prayer life. Amen. At sa iglesia na yun, kapag wala kang prayer life, hindi mo matatanggap ang revelation. Tama? Hindi lang doon, kundi kahit saan church. Kapag wala kang prayer life, walang revelation. Diba? Ngayon, kung wala kang revelation, ibig sabihin, hindi mo naririnig yung Holy Spirit. Ngayon, kung hindi mo naririnig yung Holy Spirit, paano ka tatayo sa harap ng mga tao na may mga demon possession? Paano magtatagumpayan yung mga attack sa loob ng iyong family? At ang tahimik niyo po. Amen. Okay? So, kailangan tayo maging aware na ang buhay natin ay hindi lang hanggang buhay dito sa lupa. Dahil paglabas natin, mamaya, doon pa lang mag-uumpisa yung panibagong stage ng laban ng ating buhay. Sa kapo, diba sabi, hanggang hindi tayo namamatay, diba may millennial kingdom? At ilan lang na nakakarating doon sa millennial kingdom. Maraming masisave, pero ilan lang yung makakasama ng Diyos sa millennial kingdom. Pero ako, nung narinig ko kahapon, Lord, gusto ko, isa ako sa makakapasok doon sa millennial kingdom. Kaya mula pa lang sa pagkabata hanggang sa paglaki, hanggang sa tumanda tayo, pag nabubuhay tayo, di ba? Sabi doon, nagpapatuloy tayo sa paglago sa ating Panginoon para makapasok tayo doon sa millennial kingdom. Kaya kung hindi ka magkakaroon ng ganong desire, paano mo mahihikayat yung mga members mo sa family? Siyempre, ayaw naman natin, maiiwan natin sila na hanggang salvation lang, di ba? Hanggang kailangan maramdaman din nila yung first resurrection na tinatawag. Tapos yung millennial kingdom. Yun yung gusto natin na ranasan sa buhay na to. Okay? So, sabi dito, ito yung mga demonic attacks. Pero in Christ, sabi natin po, in Christ, we are overcomers. Amen? Kaya, yung Diyos na nagbigay sa atin ng authority, ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Sa Romans chapter 16, verse 20. Okay. Kaya yung buhay natin dito, tayo yung mga general ng Panginoon. Okay, basa ka Sister Baby kung nakita mo na. Mike, 16:20. Okay? Tayo yung mga generals ni Lord, tayo yung mga representative ni Lord. Praise God. 16:20. Hallelujah! Parang dinadaanan ng sarot ang kanilang daanan. Diyan. 16:20. Chapter 16, verse 20. Nasusunod ko po ako ng tagabasa. Yung magaling umpisa. Kasama po kasi sa training niya, di ba? Pero dahil si Sister Baby, yan yung kanyang dinidevelop din siya ni Lord Jan. Kaya pasensya natin ng konti. Tuloy. Amen! Sabi po rito, ang Diyos ang butal ng kapayapaan Amen. at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Praise God. Hallelujah! Napangan natin ang ating Panginoon. Diba? Di ba pagka nananalo tayo ng 1 million, di ba? Sinabi, oh, you won 1 million from Copyco Blanca.
Diba? Kayo sinabi dito, pasusukuin ng Diyos si Satanas. Pero wala kayong reaksyon. Kung sinabi ko pa, palakpakan natin ang Panginoon. Mas matindi ko sa isang milyon. Si Satanas, pasusukuin ng Diyos sa ating mga paa. Diba? Amen. Yuyurakan natin ang kapangyarihan ng Diablo sa ating mga paa, pero wala tayong reaksyon. Kaya, pag wala tayong pananampalataya, ganito yung magiging sitwasyon. Kahit may pera ka, pero may sakit, dinadala mo sa ospital. Kasi wala kang faith. Dahil hindi mo tinanggap yung Romans chapter 16 verse 20. Maubos yung kayamanan mo. Wala pa rin mangyayari. Hahantong sa kamatayan. Pero sa may pananampalataya, ito yung ginagamit na talata. Pag may sakit, hindi mo muna sa ospital dadalhin. Hindi mo na dadalhin sa ospital. Dadalhin mo sa church. Para iba na lang. Yun yung malaking difference natin eh. Yung may alam na may authority siya sa wala siyang authority. Kasi sa mga walang authority, kahit na Christian, ito nakakahiya sa Panginoon. Dahil imbis na sa church mo dalhin, dinadala mo sa albularyo. Tama? Kaya galit talaga yung mga witchcraft sa mga totoong kumatayo sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw nila na aabot mo, natitira mo yung kanilang mga strategy, yung kanilang mga kutak. Pag may authority ka, kailangan gamitin mo yung authority. Amen. Eh, paano mo gagamitin yung authority? Binasa, wala kang reaksyon. Diba? Paano mo tatanggapin yung authority? Gagamitin yung authority. Hindi mo ibinubuhay yung authority na nasa iyo, si Kristo. Hindi buhay si Kristo. Kaya kapag ka may problema sa pera, pumupunta tayo sa maraming tao na alam natin tayo ay makakatanggap ng pagpapalang pinansyal. Ang problema, kapag lahat ay hindi na tayo natulungan, doon pa lang tayo lalapit sa Diyos. Ang Diyos ay hindi last resort na lalapitan natin. Dapat bago yung mga tao, unahin muna natin ang Diyos. Dahil kapag inuna natin ang Diyos ang gagawa ng paraan para tayo magpalain. Dahil kahit sa mga bagay na yan, ang Diyos ay kumikilos. Tayo yung mga missionaries of Christ. Tayo ay mga evangelists of Jesus Christ. Ang number one na problema na inatak sa atin ng kaaway minsan. Dahil full time tayo sa Panginoon. Pera. Diba? Kasama kasi yun, nasa lupa pa tayo eh. Di mo lang pwede sabihin sa driver, God bless you. Tapos bababa ka na. Diba? Yung iba, kaya ginawa nila para makarating sa pupunta nila yung strategy, aakyat sa bus, tapos mga aral para libre. Meron tayong Jesus. Amen? At purihin ng Diyos dahil may ginagamit ang Diyos na kaparaanan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay ginagamit ng Diyos para pagpapala sa mga humahayo, ibig sabihin, yun ay kaparaanan ng Diyos para matupad yung mission ng Diyos doon sa mga lingkod niya. Amen? At kung ito naman yung pastor na nangangailangan ng mga provision ng Panginoon at may ginagamit ang Diyos, ibig sabihin, sinasakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay mo para mangyari yung kanyang kalooban. Amen? Kaya lahat yun ay under the authority ng ating Panginoon. Poverty, sickness, diseases, slavery, fear of death, kamatayan, lahat yan ay pasusukuin at pinasuko na ng Diyos sa ating mga kamay. Amen. Binigyan na natin ang pagkakala ng Diyos. At ito yung pangatlo doon sa isang verse. Isang verse lang yung pinag-aralan natin teksto, Lucas 10:19, at ito yung pangatlo. Sabi dito, at walang makagagapi sa iyo. Walang makapananakit sa iyo. Kaya, nung time na sabi dito, nothing by any means can harm you. Okay? Kaya ito yung sinasabi na ang Diyos ay merong security na ibinibigay sa buhay ng mga mananampalataya. Sabihin mo, I am secure in God.
Pero kahit na minsan mga panakit ang kaaway sa atin, sino dito yung minsan nakakaramdam pa ng sakit? Wala na? Mga ganap na ang ating katawang lupa. Buhay na masagana. Sino dito umiinom ng maintenance? O, diba? Meron gin. Ako umiinom. Baka may alak, umiinom pa ng alak. Kailangan natin maging totoo. Kasi humihina ang katawan habang tumatanda tayo. Pero ito yung katotohanan na kahit kapag sinabi mo perfect kayo, ibig sabihin mo na gagawin ng Diyos. Hindi kayo nagkakasakit, wala nang gagawin ng Diyos. Ako isang buhay na patotoo na ang aking katawan ay maraming karanasan mula sa sakit karamdaman, mula ulo hanggang paa. Nalaga sa buhok ko. Nagkaroon ako ng bukod sa breast. Diabetic. Naoperahan ako. Mahina ang katawan ko kapag mataas ang sugar. May panginginig na nararamdaman. Pero hindi ako nagpapusitan. Alam niyo kung bakit? Dahil meron akong Diyos. Kung hindi mo nararanasan yung sakit, at paano mo mapapatotohanan ng Diyos mo ang gagamot? Amen. Di ba malaki kasinungalingan na sasabihin mo, the Lord is my healer. Pero hindi mo naranasan yung sakit na kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, tayo ay hindi nagiging totoo sa ating mga buhay. Yes, totoo, may sakit. Nakakaramdam tayo ng sakit physically. Yun yung dapat na ina-admit natin. Okay? Pero meron akong Diyos na higit sa sakit. Amen. Meron akong Diyos na higit sa aking mga karamdaman. Kaya hindi sa lalapit ako sa ospital, pupunta ako sa tao, unahin ko ang aking Diyos. Amen. At nung time ng COVID, hindi naman ako nagpo-hospital. Kasi kung nagpo-hospital ako ng mga panahon na yun, baka namatay na ako. Diba? Pero dahil meron akong Diyos sa loob ng aking kwarto, taas nyo nga yung mga kamay ninyo. Alam nyo ba yung mga kamay na to? May kapangyarihan to. Amen. Hallelujah. Kapag tayo nagtataas ng kamay, pag nagpupuri tayo sa Diyos, tumatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. Hallelujah. Ito rin kamay na to, yung gagamitin natin sa ating katawan na mula ulo hanggang talampakan, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo magkaroon ng kagalingan. Kaya paglabas natin sa ating tahanan, yung mga taong nakakasalubong natin, yung mga members na lumalapit sa atin na may problema, ang kapangyarihan ng Diyos yung gagamitin natin para ipatong yung ating mga kamay sa kanila, sila'y panalangin. Nakasulat yun sa Biblia. Sa Marcos chapter 16 to 17, di po ba? Lahat ng sumampalataya mabautismuhan ay magkakaroon ng kaligtasan. Unang kaligtasan. Tapos may 5 bonus na ibinigay ang Panginoon. In the name of Jesus, sabi di ba? They will speak in new tongues, drive out demons, di ba? Sabi doon, dumampo sila ng ahas. Hindi sila uminom sila ng lason, pero hindi sasadyain uminom ng lason. Kung kayo ay gustong patayin ng mga mangkukulam dahil sa inyong misyon na hindi binayos ng mga diablo na matupad, ibig sabihin nun dahil nasa iyo si Jesus, hindi ka maano. Diba? Pero kung sasadyain mo, nagpapakamatay ka, paano mo magiging kasama ang Diyos? Hindi natin dapat inusulog yun. Okay, kaya wag natin misinterpret
verse 19. At pagkatapos na ibinigay ng Diyos yun sa akin, ako ay nanalangin. At habang ako ay nasa spirit ng pananalangin, ito po kasi yung nagtatangs ka lang, di ba? Habang nagtatangs tayo, nananalangin tayo sa spirito na hindi natin na iintindihan, pero yung Diyos, nakausap natin, alam niya kung ano yung gusto mo pilingin sa panalangin. Kaya habang nagtatangs ako, habang nagpipray ako in spirit, nakita ko sa aking vision na yung ahas na yun, pinutol ng Panginoon yung kanyang ulo. Amen? Kaya alam ko na ang kaaway ay hindi makagagawa ng anumang mga bagay na makapananakit sa akin. Hindi lang sa atin, may bonus pa. Pati sa ating mga mahal sa buhay, hindi siya pwedeng manakit. Alam niyo, dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, kahit yung mga asawa natin ay mga pasaway at yung ating mga anak minsan matitigas sa ulo, pero dahil iniibig natin sila alang-alang sa Panginoon, alam niyo ba na iniingatan din sila ng Diyos dahil sa atin? Amen. Amen. Kahit napakalayo nila at nakakalimot sila sa Diyos, trabaho ng trabaho, pero dahil sila din yung ginagamit ng Lord para matupad yung layunin nila sa buhay mo, pagbibigay ng pamasahe, pagbibigay ng mambabaon mo dito sa Whitestone, dahil tayong lahat, hindi pa nag-umpisa yung klase, kain na tayo ng kainan. Diba? Dahil doon sa kagandahang loob na yun ng mga anak natin, sila'y pinagpapala din ng Panginoon alang-alang sa ating pananampalataya. Kaya lagi natin silang ipanalangin. Amen? So tapos na po ang mensahe ng Panginoon at diretso na po tayo sa prayer. Okay? Habang tayo mananalangin, ipanalangin natin, ang focus na ng prayer natin ngayon, yung ating sarili. Pagpanalangin na natin yung bansa, ipanalangin na natin yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor. Diba? Minsan nakakalimutan natin ipag-pray yung sarili natin. Kaya minsan, kakapray mo ng pagpapray mo na pagpalain yung kapatid mo, sabihin mo na, Lord, siya pinagpapala ako, hindi. Kasi nakalimutan mo rin pagpalain yung sarili mo. Okay? So yung verse na to, hindi para sa wala dito. Yung verse na to na Lucas 10:19, para ito sa atin na nakapakinig ngayon. Amen? Kaya ang ipapanalangin natin ngayon ay yung kapangyarihan ng Diyos na kung tayo ay nawala ng pananampalataya o tiwala sa salita ng Diyos, unang mag-repent tayo. Kung nilimitahan natin yung galaw ng Diyos sa ating mga buhay, mag-repent tayo. Kung hindi tayo naging aware na meron pala akong kalaban, hindi pala simple yung mga bagay na espiritual, mag-repent tayo. At pagkatapos, tingin natin ang kabagan ng Diyos na maranasan natin na sa pangalan ni Jesus na nabubuhay sa ating puso, ay paglabas natin dito, magawa natin yung kalooban ng Diyos. Amen? So yun po yung ating purpose ng ating panalangin ngayon. So, Pastor, tayo po ay mananalangin. Okay? So, hindi na ako magpapaawi. Background music na lang tayo. Amen? Yung, lahat naman tayo tumayo para walang mga tulog. Ngayon, after natin tumayo, kala na kayo kung anong position yung gusto ninyo. Pwede kayo lumuhod, pwede kayo manatiling tumayo. At para malaman ko na tapos na kayo sa mga panalangin, pwede na kayo lumuho. Okay? Sige, let's shout 3 times. Dugo ni Jesus. 1, 2, 3. Dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus. Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat po Ama sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. Lord, we surrender to your power. We surrender to your authorities, O God. We surrender to you, Lord, in the name of Jesus Christ, that in His name, Lord God, lahat ng mga principalities in heavenly realms, Panginoon, will bow down in the name of Jesus. Every principalities, Panginoon, Lord God, na nasa lupa, will bow down in the name of Jesus. Lahat ng may tuhod ay luluhod sa iyong harapan, maging sa ilalim ng lupa, Panginoon, at magsasabing si Jesus lamang ang aming Diyos. Kaya, Lord, sa umagang ito, gagamitin namin ang authority na ibinigay mo sa amin, Panginoon, to pray for our own life, O God. To pray, Lord God, na patuloy kami may equip the
Panginoon, ay ikot mo. Susunod kami sa lahat ng ipinag-uutos mo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, mananampalataya, malakas sa mga hallelujah. Mananalangin kami, tuwing alauna ng kami, alas 2, alas 3. Sa mga topics na diabol, hallelujah, pamatayin namin. Hallelujah, pag sila'y mag-gate, at sinabi mo sa salita ng Diyos, masusunodin mo na si Satanas. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo kami, halapasan tapakan ng diablo, hallelujah. Hallelujah, tapakan ng diablo. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat at ako po ay magsisil sa panalangin. Seal natin sa Holy Spirit yung ating mga prayer. Taas po natin yung ating mga kamay. Hindi pa po ito benediction. Seal na natin yung prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mabuti sa bawat isa po sa amin. At ang aming mga panalangin, Panginoon, ay tinanggap mo, O Diyos, sa iyong kaharian. Ang kuta ng kaaway, Panginoon, Lord God, ay iyong winas na kamas pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na si Kristo Jesus. At pamagitan ng finished work ng aming Panginoong Yesu Kristo, kami ay sumasampalataya, Ama, na natanggap na po namin ang anumang mga panalangin na idinulog namin sa iyong harapan. Salamat po, Diyos, sa kapangyarihan mo na nasa amin. At nawa, Panginoon, bilang mga anak mo, gamitin namin ang kapangyarihan at tulod upang magbigay ng buhay sa mga tao, Panginoon, Lord God, na wala pa sa iyo. Nagdideklara kami ng pagpapala sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming ministries, Father God. Nagdideklara po kami ng pagpapala maging sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa Luzon at sa Visayas and Mindanao. At Panginoon, nagdideklara din kami ng pagpapala sa aming mga buhay from the top of our head down to the sole of our feet. Lord God, salamat sa kapustusan ng iyong banal na Espiritu. Salamat din sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Kristo Jesus. Nasabi nga, Panginoon, kung saan kami mahina, doon naman ang hahayag ng iyong kalakasan sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa mabuhay o sa mamatay, Panginoon, kami, Lord God, ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Sa